Hello everyone! Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ayan, nandito po ako para mag-breakfast at makipagkwentuhan po sa inyo. Ganito po kasi yan. Kahapon po, April 23, ayan, meron pong bibili sa akin ng crunchy chili garlic, 10 pieces. Pero ang nangyari, ito na, 8:30 ng 8 o'clock ng umaga, available na yung 10 pieces na chili garlic na pwede nang makuha ng buyer. Tapos sabi nung buyer, hindi daw siya makaka-pick up ng 10 items, yung 10 bottles na yon. Ang pwede daw makapag-pick up is via L-Move. Okay? Hindi ko na sabihin yung L-Move siya. So, ang nangyari, sabi nitong ni buyer, nagkataon, dinala daw yung anak niya sa hospital kasi nagdumi, nagsuka, gano'n. Pasintabi po sa kumakain. Anyway, so yun, sabi ko, ay ganun po ba? Sige po, okay lang. Di, ako naman, tiwala. Sabi ko, sige po, i-prepare ko na po yung, prepare na po yung 10 bottles ng chili garlic. Pwede nyo na po ma-pick up. So, sabi, pero ma'am, ano daw, sabi sa akin, magiging reseller din siya. Kumbaga, meron din bibili sa kanya. So, sabi ko, paano po yung tubo nun? Tapos, yun nga, meron siyang amount na sinabi na papatungan niya ng... Anyway, ang benta ko po sa chili garlic is 130 sa marketplace ng nitong Facebook. So, sabi naman nung kausap ko, ibebenta daw niya yung chili garlic ng 200 pesos per bottle. So, binenta na nga so, sabi ko, sige, 200 pesos yung benta niya. So, ang ibibigay niya sa akin is, ang ibabayad niya sa akin is 1,2. Tapos, ang ibabayad sa kanya ng buyer is 2,000. So, meron siyang kita na 800. So, ito na. Sabi ko, ganun po ba? O sige, okay lang po. So, siya na yung yung buyer daw, kuno, na nasa Manila, kasi ako nandito ako sa Quezon City. Yung buyer daw sa Manila, siya yung magbubuk ng L-Move. Okay? So, ito naman, nagtiwala ako, chinek ko naman yung Facebook, account. Nakasulat pa dun sa profile niya, legit reseller. Di ba? So, anyway, sabi ko, sige po, antayin ko yung L-Move. Di dumating sa L-Move. Tapos binigay ko na yung 10 bottles na chili garlic. Eto si Sir Driver, sabi niya, ma'am, suki niyo po ba itong bumibili ng chili garlic? Sabi ko po, hindi po pero first time po yan na customer ko. Tapos sabi ni L driver, ma'am, pag hindi ko po ito nakita dun sa drop off o dun sa place na pagdadalhan ko nito, pwedeng ibalik ko po itong item sa inyo. Tapos sabi ko, opo, sige po. So napaisip ako, may ganun pala. Sabi ni Manong driver, kasi ma'am, na-scam na po ako 2 beses. Tapos sabi ko, hala. Tapos sabi ko, sige sir, ingat po kayo. Hopefully na may deliver nyo po yan dun sa buyer. So,
Si L driver, nag-abono siya ng 2,000. Binigay niya ako ng 2,000 pesos. Ayan. Hawak na yung 2,000 pesos. Di, umalis na si L driver. Tapos, nag-chat naman tong si, yung nag-chat sa akin. Nagsisimula sa letter R, yung initial. Sabi ni Miss R, "Ma'am, na-pick up na po ba yung item dyan?" Sabi ko, "Opo ma'am, na-pick up na." Dala na ni L Move driver. Papunta na sa Manila. Tapos, pinicturean ko yung items, yung 10 pirasong chili garlic. Yan. And then, yung sabi niya, sabi ni Miss R, "Ma'am, lumabas po kasi ako ng hospital. Magka-cash out ako. Pwede i-send yun na po sa, sa G account ko. Yung, 800 pesos, yung parang tubo niya or commission niya." Sabi ko, "Mami, antayin na muna natin si Manong driver dun sa place." Kasi sabi po nung driver, 2 beses na po siya na-scam. Tapos, maya-maya, nawala yung account niya. So, ayun na nga. Scammer pala si ate. Ako kasi, pagka nagbebenta ako or in any business, online seller kasi ako, pagka ang item ko is hindi pa dumarating sa mismong buyer, wala munang gumagalaw na pera or wala pang naipapadala, ganyan. Kasi dapat kaliwaan talaga. Mahirap kasi. So, yun nga, nawala yung account niya. Nung pagkasabi ko lang sa kanya na antayin muna natin si Manong driver dun sa drop-off place. Ayan. Bigla na siyang parang bula na nawala. Yun. So, ingat lang po guys. Parang ako nanghina nung kahapon. Di tumawag na si L Move driver, nasa Manila na siya. Sabi niya, "Ma'am, wala po dito yung padadalhan ng wala po yung si buyer." Sabi ko, "Ala, kuya, sorry po, scammer po pala yan." So, si L Move driver, sabi niya, "Sige ma'am, balik na lang po ako dyan, daling ko na lang po yung 10 pieces batas ng chili garlic." So, nalungkot ako, pero wala akong magawa. Sabi ko, "Sige po kuya, nandito pa po yung 2,000. Tapos sabi ko kay kuya, "Alam mo kuya, yung si Miss R, gusto na niya makuha yung commission niya. So, hindi ko pa muna pinadala kasi nga wala pa yung item dyan sa buyer." Tapos sabi naman ni L Move driver, "Tama ma'am, wag mo nyo munang ipadala yung pera kasi ayun nga, ang tawag nila is scammer." Ayun. And then, after nun, bumalik na, sabi pa ni kuya, "Ma'am, pwede mga tanghali ko na ibadala yung chili garlic." Sabi ko naman, "Hala, kuya, baka mapanis po yan kasi or sa sobrang init kasi ng, 'di ba? Sobrang init sa labas. Baka masira yung product ko. Di lalo na naman akong parang nalulugmok na ako na lugi." Kasi guys, alam nyo, si Miss R, chinat na niya ako nung April 22 ng ng lunch time yon. Chinat niya na ako na is this product are available? Tapos sabi ko yes, ganun. So, ang usapan namin is 7 to 8 niya pipick up yung chili garlic. So, ako naman, hindi ako makatulog sa sobrang excited ko kasi meron na akong buyer. Kasi first time kong mag-sell ng ganun nga, ng chili garlic. Pero guys, nagtitinda na ako before pa. Online selling din ako. Part-time ko siya, yung online selling. Kasi kailangan syempre. Kailangan sa mga additional expenses natin. Meron tayong pangbili, kumbaga. So, yun nga,
ayun guys, alas 6 ako ng umaga. Hindi, 5:30. Parang tulog muna ako. Gabi pa lang, hindi ako makatulog, parang excited ako. Yan. Tapos, kasi yung product, yung item, nandito sa office ko, dito sa Quezon City. So, wala sa resident ko. Ayan. So, sabi ko, agahan ko pumasok. Maaga pa lang, yan, meron na akong sale. Sa part-time business ko nga. Tapos yun guys, parang bigla akong nag-flashback na sa isip ko na yung effort ko, yung pagod ko, sinayang lang ni Miss R, ni ate. Sana guys, maging lesson din po ito sa iba na yung mga business din po. Kasi chinek ko sa Facebook timeline sa ibang timeline ng meron ng nagpo-post sila na beware of this scammer, this is Miss R, ganyan. Meron sa Cavite, may Pangasinan, sabi ko hala, tapos dito sa Quezon City, I don't know kung taga saan siya. So yun guys, may nakapag-advise sa akin na ipablatter ko sa police. So kahapon, lunchtime, sobrang busy ko pero kailangan kong isingit. Kailangan nating parang responsibility, obligasyon natin magpa-blatter. Kasi 'di ba, para hoping na wala na mabiktima, hoping na mahuli siya, kung sino man siya, hoping na wag na niya na please gawin. Magtrabaho na lang siya ng ibang mabuting trabaho, or yung katulad naming mga online seller na part-time namin to, hindi namin to talaga dito kami nakafocus or dito kami umaasa ng income. Pero ito yung kailangan namin para mas matugunan namin yung bawat expenses namin sa araw-araw, for the sake of mabayaran namin yung mga gusto naming dapat mabayaran, mga expenses, tapos yung mga obligasyon sa pamilya, yung mga hindi mo pwedeng sabihin na huwag ka munang kakain, yung ganun, parang 'di ba? So hirap yung oras, yung effort mo para magkaroon ka ng income na galing sa tama, galing sa maayos, 'di ba? So yun, sana si Miss R please ihinto mo na kasi grabe. So yun na nga guys, pumunta ako sa police station number 10 diyan sa may Camias. And then ni-refer nila, nagpa-blatter ako, tinanong nila sa akin kung ano yung nawala sa akin. Sabi ko wala po namang nawala sa akin. Kumbaga alert ako, yun, thank God. Parang nasanay na kasi ako sa ganyang business na hindi ko muna pinadala yung 800 pesos na commission kunwari nung ni Miss R. Tapos yun, pinawento ko uli doon sa police station yung nangyari. And then ang ginawa nila, blatter report, tapos sumakay ako ng service papuntang Camp Karingal, ayun. Punta ko doon, hindi pala ako ang resident ko is iba, hindi dito sa Quezon City. So sabi, ang report para sa cybercrime doon sa office ng Caloocan daw. Doon daw ako dapat pumunta. So yun guys, dumiretso na ako dito sa office ko. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa o kasi diba, hindi na ako nakakain, nagkwento na lang ako kasi hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako sa Caloocan
NDOC ata yun, NDOC, Cybercrime Office, para mag-asikaso nung case na yun. Cybercrime case. Ayun. So, let me read yung case na parang ni-refer. Ay, sorry. Pandesal po ito, guys. Ayan. Tapos, bumili ako ng spaghetti. Ayan. Kain po tayo. Ang case is ayun nga. Ang subject is turnover alleged cyber-related crime. Ayan. Ay, grabe naman tong yung date na ginawa, no? March 19. Bakit March 19 yung date? Hindi na-edit ni Kuya, ni Sir. So, yun na nga. Ngayon ko lang napansin. April 23, kahapon diba? Pagtingin dito sa date, March 19. Anyway, wala na po akong against kung doon sa gumawa ng report. So, yun, diba? Pupunta pa akong Caloocan. Ano ba yan? Ang dami ko. Actually, ang dami ko pa pong gagawin. So, yun. Tapos si L-Move driver, sabi ko, magrereklamo po ako dun sa, yun nga, sa police station, papablatter po ako, ganyan. Gusto ko sana malaman kung sino siya, sabihin na, bakit mo ginawa yun, ganun. Which is mali yun, ganun. Parang napaka-imposible nung gusto ko. So, yun. Sana maging, ayoko din kasing magdasal ng masama dun sa tao, kay Miss R, na sana ganito mangyari sa'yo, sana makarma ka. Yung sinasabi nilang karma, gano'n. Prayer na lang na sana ma-realize mo na mali yung ginawa mo. Sana, siguro, I don't know kung ano yung pinanghuhugutan mo, kung paano mo nagawa. Kasi nakita ko, parang last April 6 pa, may nakita na akong post na yun nga, beware, scammer, ganyan-ganyan. Na ito si Miss R, ganyan. Tapos may picture ng babae at picture ng bata. Yun yung same script na sinasabi niya na nadala niya yung anak niya sa hospital. Kaya kailangan mo agad nung cash, nung pera. Kaya itong si online seller ng partida, almost lahat ng binibiktima niya is chili garlic ang binibenta. Sabi ko, wala, ano ba yan? So, yun guys. Bukod sa sinasabi ko tong case na experience ko, hindi ko na alam kung anong susunod kong gagawin kasi parang ang dami ko pang priority. Yun. Parang okay, nalugi ako ng let's say half day kahapon. Yung product ko nagbiyahe, tapos bumalik naman sa akin, in good naman yung mga chili garlics na nasa bottles. Saka thank you kay Manong driver kasi sabi nga ni Manong driver, baka daw kasabwat ako. Sabi ko, hindi po. Akala ko nga rin siya yung kasabwat. Kasi nga, di ba? So, yun guys, nalulungkot lang ako na mayroon pa rin gumagawa ng hindi maganda sa kapwa just to mag-earn ng pera sa ganung paraan. Mali po yun guys, mali yung ganun. Kasi lalo na si Manong L driver, hindi na niya inasikaso, binawi na lang daw niya dun sa pagbalik kasi 150 pesos yung shipping fee. Yun, bukod sa naglabas siya ng 2,000, yung 150 dapat na ibibigay ng buyer sana dun sa Manila is 150. So, wala na yung 150 niya. Pero, sa awan ng Diyos, pagbalik naman niya sa akin, may mga sumabay na item na on the way papunta sa lugar ko. So, I think nabawi ni Kuya yung
parang na sa kanya, yung 150. Sa akin hindi, kasi wala. Wala. Nag-expect ako na yun, kumita ako kahit papaano. Wala. Ganun talagang life. Pero, yun, thankful din ako na aware tayo, alert din tayo, alam natin kung ano dapat natin gawin. So guys, this video is for information ng kapwa ko online seller, and then information na hopefully may natutunan kayo, may nakuha kayong idea, especially to online seller. At kung gusto niyo po talagang, halimbawa, if ever lang may malaking nakuha sa inyo na nanakaw, nakuhang pera, yun po, malapit na police station. Tapos kung cybercrime naman, kung saan ka resident, kung saan ka nakatira. So yun guys, ayan, hindi na ako nakakain. Kakain na ako after nito. So, let's find out kung ano yung susunod na action ko. Kasi ngayon parang gusto ko muna magpahinga dahil napagod na. Ayun. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. At hopefully, kung may ma-encounter kayong ganito, alam nyo na kung anong dapat gawin. So, God bless guys. Bye-bye po.